napapansin ko lately, lalong to papalapit ng papalapit. Dati, hapunan lang nila ako. Ngayon, agahan na nila ako, tanghalian na nila ako, hapunan na nila ako pa pulutan sa inuman. Nung mga leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo't higit ang aking naging kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Domingos. Hi! Hello! Kumain na ba kayo lahat? Buti naman. Kaya lang, maya-maya, malamang awayin kayo ng mga asawa niyo. Kasi mag-alas 6 na, wala pa nagsasain sa bahay. But anyway, una, salamat sa Diyos. At nakarating kayo ng ligtas. Dahil gusto namin kayo makita sa Ninoy. Sana makita ninyo yung buong Maynila. Every day, twice a day. District 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung mga kasama natin kaagapay. Pinuno ang Ninoy. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong dahilan. Maaaring gusto niyo may trabaho, may gawain, emergency, may sakit, and so on and so forth. Kaya, pinilit namin na atakin pa rin yung iba natin mga kasama. Kitain pa rin natin sila at makausap pa rin. At makapagbigay ng tagubilin sa susunod nating 68 days to go. 68 days to go na lang. Kaya salamat sa inyo. At salamat din, kanina nga nabanggit ni Chi, ang kagapay para sa aming mga bagong miyembro. No? Alam niyo, kagapay, nagsimula yun. Actually, parang ganito ng karami yun. Kasya niya yung buong distrito sa Tondo when we started in District 1 in 1998. Then in 2007, lumawak na tayo at lumaki ng lumaki. We are now more than 50,000 strong kaagapay in the entire city of Bakit tayo dumami? Siguro, sasabi natin na kahit paano naman kayo, yung mga antigong kaagapay dito, na nakipaglaban sa akin ng puya. Yung poster niyo, pagkagising niyo sa bahay niyo, tinanggal na, naiinis kayo. Lahat ng hirap, parusa, no? Na dinaanan natin, ng mga laban natin nakaraan. Pinaglaban niyo isang tao. Napanood niyo yung video. Yes. Worth it. Yes. Tama. Yes. Worth it yung puyat niyo, yung pagod niyo, yung hirap niyo itaguyod at ipaglaban ang isang kandidato pinaniniwalaan ninyo na totoong maglilingkod sa ating lungsod. Worth it ba siya? Yes. Are you proud? Yes. Salamat. Sobra. So may mukha kayong ibabalik sa inyong mga kaanak at kamag-anak at kapitbahay na nung araw na kinukumbisi nyo nung araw, na lalo-lalo na noong 2019, mabigat ang kalaban natin noon. Napakahirap nung laban natin noong 2019. Dalawang higante yun na kalaban natin. Pero dahil sa inyo, dumami tayo at nagwagi tayo. At I hope, nandito ako sa harapan nyo ngayon, at least kahit paano, ramos ang iyong kong sasabihin. At tatanungin kayo, I hope I did not pain you. I hope na pagtagumpayan natin ang lahat ng pinangako natin sa taong bayan. In fact, noong 2019, ang hirap ko ng paniwalaan. Kasi lahat na pinapangako ko noong 2019. Naalala nyo? Parang ang dami-dami kong kinukwento.
after 3 years, despite kahit na may pandemya, nangyari lahat yung pinangako. So, babalik kayo ngayon sa inyong mga kaanak. Ilang araw, ilang gabi, mula ngayon, hanggang pagdating ng araw ng pag-uhukom. Pag-uhukom. Please, meron kayo magagamit ng mga bagay na sa tingin ninyo, nagtotoo lahat ng ipinangako ni Isko para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Bakit yun yung kinukwento? Sapagkat mga kagapay, napapansin ko lately, lalong to papalapit ng papalapit. Dati, hapunan lang nila ako. Ngayon, agahan na nila ako, tanghalian na nila ako, hapunan na nila ako, ako papulutan sa inuman. Ng mga kalaban natin. Napansin nyo? Yes. Oh, tapos, napansin niyo kumukuha pa sila ng ibang taong hindi taga Maynila na para magsalita ng masasakit laban sa atin. Hindi naman taga Maynila. Pero magtataka ka. Di ba? Parang, hindi ko maintindihan. Ako lagi ko sinasabi ko sa kagatan, hindi, mag-report na lang kayo kung ano ang ginawa ninyo sa tao sa lungsod ng Maynila. Bakit? Kandidato ko eh. Hindi ka aangat kapag inihila mo ang isang paa ng isang tao para ikaw naman ang umangat. Hindi. Ayaw ko yun. O kaya kayo binabanggit ko yan, dala nang ipapaalala ko ulit sa mga antigo at sa mga bago. Manatili kayong mababa ang loob. Huwag kayong makikipag-away. Bakit? Kaya tayo sinisiraan ng kaliwat kanan, dati isa lang. Si Utang. Yung isa naman si Benta. Kaliwat kanan eh. Ako nga sabi ko sa inyo, pulutan nila eh. Kaya okay lang yun. Hindi naman ako sa politika eh. Okay lang yan. Pero, yun yung bagay na huwag natin papatulan. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang conversation. Tama. Gusto nila, ubusin ninyo ang oras ninyo kakasagot sa kanila. Eh, matalino naman ang mga taga Maynila eh. O bakit? Ang tanong namin, nasaan kayo nung pandemya? Mga. Nung panahon na kailangan namin kayo? Bay, parang mga kabuti, nagsulputan na lang bigla ngayon. Yung madilim ang ating buhay, na parang bang wala ng liwanag na mararating. Sino ang kasama ng tagalungsod ng Maynila? 24 oras. In fact, marami sa inyo nakasubaybay. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Not a single night, not a single day. Dahil alumpihit ako, hindi ako mapakali. Paano ko itatawid yung gutom, yung takot, yung pagkakasakit ng 2 milyong bibig at mamamayan sa ating puso. At least, uuwi kayo ngayon. Babalik kayo sa mga bahay ninyo. At least matangos ang ilong ninyo, kayo na mga nangabuhay dito. Ay, kasi iba namatay na eh. Hindi na natin sila magiging testigo. Yes. Kayo na ang testigo. Kayo na ang magpapatunay. Matangos ang ilong nyo, kaya nyo sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Yes. Matatalino mga taga-Maynila. Totoo lamang. Ngayon, kung paano ko ginawa yun, hindi ko makalala kwento yung paniwa. Ito pamamara. Yan ang sabi ko nga, no? Naalala niyo may sinabi ako sa Facebook live ko nung nagkakagulo ng tao, natatakot ng tao. Sabi ko, lolo ko, mga nanay, tatay, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang maibibenta, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako ito kay Tambunting, makaraos lang tayo.
I said that in a public video. Why? Kasi gusto mong i-assure yung mamamayan mo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang pagiging mayor ay parang isang ama o isang ina. At ang anak mo ay 2 milyong mamamayan. Umaasa sa iyo. Tanong, taas ang kamay ng may anak dito. May apo. May pamilya. Ano, real talk. Kapag walang makakain ang pamilya nyo, gagawa nyo ng marami. Yes. Talaga? Yes. Ito ba, nagsusubo mo na lang, ibibigay mo pa? Yes. Tama? Kaya nga lahat ng cambio, lahat ng buwelta, inaabot mo eh. Tama, mali? Pag nakita mo ni nakaturban, ayan na si Bombay, pwede nang bumali. Tama, mali? Mairaos lang. Maitawid lang. Tama, mali? That's also being a mayor. Hiningi mo yan eh. Pahala ka eh. Pala-desisyon ka eh. Gusto mo maging mayor, akalain ko bang magpapandemya, ikaw ang humingi niyan sa tao na mag-mayor ka. Hindi ibabalik mo sa tao, reklamo. Ang ibabalik mo sa tao, solusyon sa problema at katayuan ng iyong bayan. Kaya itong laban natin, magaang itong laban natin. Bakit? Magre-report lang tayo sa taong bayan. Bakit naman ganun? Siyempre, naniniwala ko, matatalino ang mga taga-Maynila. Hindi tayo makukuha sa bila-dilata lang. Sa bigas-bigas lang. So ako naman, ang payo ko, pag nadapuan kayo nun, kalawitin nyo, sayang din yung pasain din. Sayang! Wow! Tirahan nyo na tirahin. Pero naman ng taong bayan yun eh. Yes, tama. Totoo lang. Sayang din naman. Kung baka 5 kilo ka, baka ati po mga 3 araw, 4 na araw na yun. Tama ba? Tama. Kaya ako, wag tayong maninira. Wag tayong makikipag-away. Magpakababang loob kayo. Katulad ng dati pa. Kasi habang kayo nagpapakababang loob, pinapahaba nyo naman ang kamay nyo. Akapin ninyo ang kaya nyong akapin. Sabi nga sa mag-asawa, pag bagong kasalan sabi, humayo kayo at magparami. Tama ba? Hindi ng anak ha. O ng nakasama. Kaya tayo, lagi tayo. We can stay humble. Always humble. May takot sa Diyos, may paggalang sa kapwa. Pero we have to be firm. Katulad natin, pagdating sa partikular na problema ng tao, matigas ako. Hindi ako bibigay. Kahit kakampi kong politiko, pag mali siya at maapektuhan ng tao, nilalabanan ko. Bakit? Firm ako dun eh. But we can still stay humble. Bakit? Anumang tigas ng bulalo, lalambot din yun. Kaya yung mga kaanak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan, kaklase, kausapin, magparami tayo. Ipapaliwanag natin yung dividendaso. Bakit? Kasi tayo may prueba. Tama ba? Di ba sa karera? Ano tinitingnan sa dividendaso? Yung loob, yung prueba. Ang dami nating resibo. At iyan, hindi lang sa picture, hindi lang sa video. Naramdaman ng tao. Imagine mo, sa buong Pilipinas, lockdown, ang Maynila, may eskwela. Bakit? Naka-tablet ang estudyante. At walang tosgas ang magulang. Bakit? Kasama na internet dun eh. Tama, mali? Teacher, naka-laptop. Wala rin tosgas. Meron din siyang libre ng internet galing sa gobyerno. Tama, mali? Tama. 8 buwan, kumain tayo. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Kaya nga iba, ino-online sale na. Ito,
Totoo Nakikita yan ko sa eh. Facebook eh. Kasi sobra na eh. Gusto niyo na gawin Shopee eh. Totoo Ako, yun. okay lang yun. Ibinigay ko na sa iyo yun eh. Kung i-abilidad mo, gusto mo tuwigpas, dahil nagpupula na rin yung ihi mo, dahil puro sardinas. Okay lang sa akin yun. Tama ba eh? Hindi mo, walang bakuna sa buong Pilipinas. Sa Maynila, nagbabakunahan. 24 oras. Ang testing, ang mahal-mahal sa Maynila, 5-5. Ang gamot, tayo pa hinihingan. At ako, naging kabisado ko yung mga pangalan. Ang hirap din kasi yung mga pangalan niya. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Ang langin mo. Ang halaga. Kahit bilyonaryo, I'm telling you straight, kahit bilyonaryo, hindi makabili. Bakit? Wala siyang access. Pero ang lungsod ng Maynila, mabilidad, naka-access. Dang-dang, mabuhay lang. O habang nangyayari ang pandemya, may tinatayo. O tingnan, ito, maganda to. Timing na timing, 2 araw pa lang, sariwang-sariwa na. Sino makapag-iisip na darating ang araw painit ng painit ang panahon? Nung araw kinakancel ang eskwelahan dahil may ulan. Tama ba eh? Ngayon kinakancel ang eskwelahan dahil init. Tama ba eh? Ibig sabihin, palala ng palala ang ating kapaligiran at pahirap ng pahirap sa mamamayan. Tama mali? Tama. Akalain ko, 4 na eskwelahan, 10-story, fully air-conditioned public school na gawa ng pandemya. Na siya naman palang bagay na sasagot at tutugon sa future situation. Imagine mo. Tapos yung ginawa ko daw sobra, ano raw, masyado daw malaki, masyado daw ano. Anong gusto nila? Mema? May masabi lang? May magawa lang? Ito, ang problema nga dyan, actually, 4 na eskwela na yan. Ang problema nga dyan, yung magulang, nagkakaproblema. Nanghihingi ng jacket ng anak. But kidding aside, tingnan niyo the vision, the foresight of your leader. Now, who would thought that giving such good environment in the classroom will be a must today? Magiging kakailanganin dati parang luho. Ngayon pala kakailanganin na siya. It's now a must. Why? Kung nakita niyo yung heat index, pwede ka na magprito ng itlog sa kalsada. Tama mali. So what more we can do in the future? Diba? So, marami kayong maikukwento. Kaya hindi natin kailangan sagutin yung gusto nilang conversation. Kasi, pansinin ninyo, hindi ko alam, yung iba sa inyo dito nakarating na doon sa patawag nila. Tanong ninyo, tingnan ninyo, ano sinabi? Si ganito, si ganyan, si ganito, si ganito. Pero wala kayo narinig ng programa. Makarinig ba sila ng programa? Walang kwento. Alam mo bakit? Walang kwenta eh. Eh tayo, maraming kwento, kaya equals to kwenta. Kasi at the end of the day, yung suma. Yung sinuma mo, equals to responsibilidad, hiningi mo. Binigay ng tao. May mandato ka. Ginagawa mo ba ang tungkulin mo sa taong bayan? Yun ang itatanong ng tao. Ano ang ginawa mo sa amin? Eh tayo na may pandemya pa. Nakaraos pa. O, ayun, puro sila utang. Hindi naman bago yung utang na yun eh. Luma na yan eh. Bakit? Bago pa sila mag-mayor, nandiyan na yung utang eh. Eh bakit nung araw gusto mo maging mayor? Eh alam mo namang may utang. Nung sinisingil ka na ng taong bayan kung ano ginawa mo, ang sinisi mo may utang. Hindi, totoo. Real talk, di ba?
O tapos ito maganda, cutting ribbon. Sila daw may gawa. Pero yung pinambayad doon, utang, kasalanan ko. Napasin niyo? Sabi ko na matalino mga taga-Manila eh. Hindi mo talaga matutulog sa mga taga-Manila. O, pero ito, moving on. Basta kayo, magpakababang yun. Kaya mga away, huwag niyo silang tularan. Unang-una, yung boto mo ay pareho lang ng boto niya. So pag alam mo yung sa sarili mo, kaya mo siyang bigyan ng palaga. Kasi ang bilang ng boto mo isa, ang bilang ng boto niya isa, pantay lang kayo. Nilumit paramdam sa kanya yung pagpapahalaga. Pag kinakausap mo ang asawa mo, kinakausap mo ang anak mo, ang pamilya mo, o pagkatapos mo sa loob ng bahay, bandang wakali, yung kapitbahay mo sa Marites. O sabi mo, o pagkatapos si Marites, yung sa kanan, si Tolets. Tol, anong nides? O, kumbaga, dadami tayo kung ang ipinakikita ninyo ay paggalang sa kapwa mamamayan at kababaan. Ngayon, tatanungin ko lang, survey lang. Survey lang. Hindi ko mo kayo kaagapay. Tatanungin ko kayo bilang mamamayan. Napapansin niyo ba? Yung napapansin ko din na dumudugyot ulit ang Maynila. Yes! Noong panahon ko ba duminis? Yes. Umayos? Yes. Thank you very much. Pangalawang survey. Lately, kinakabahan ba kayo maglakad ng madaling araw na mag-isa? Yes. Bakit? Nagipasin ko na naman mga tulongis. Tumpukan na naman ang tulongis ngayon. Sa Arte, Rahabaco, Waluna, Abad Santos. Pati nanay, kinakabahan. Bakit? Papasok sa eskwela yung anak niya, hindi niya alam. Baka mamaya, buti sana kung nakalawit lang yung cellphone. Yung cellphone, pwede lang ipangutang ulit sa Bombay. Eh mamaya na-disgrasya yung anak. Tama mali? So, may takot ulit tayo dahil napapabayaan ng peace and order situation sa Maynila. Yung ba nararamdaman natin? Naalala niyo ba nung panahon ko, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tama. Noong araw, ang Maynila parang ano, GMA, Master Showman. Walang... Totoo naman. Bakit? Kasi gusto ko iparamdam, mapamahirap ka, mapamayaman ka, habang natutulog ka, at ikay malapit ka sa purgatorio, sa langit ng tulog mo, panatag na panatag ka, the back of your mind, ang nasa isip mo habang nasa loob ka ng bahay, ay hindi, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila, sa kalsada namin. Tama mali? Tama. Gusto nyo bang ibalik yun? Yes! Pangatlo, so kalinisan, kaayusan, at kapanatagan. Gusto niyo ba ulit magkaroon ng opportunity of growth ang Maynila? Tayo yumabong ulit. Bumalik ulit ang tiwala ng mga negosyante. Eh bakit mahalaga yun? Una, trabaho. Pangalawa, buwis. Tama mali? Gusto niyo maibalik yun? Nakita ninyo, kahit iba't ibang bahagi ng mundo, kahit mga ambasador, kinilala ang Maynila sa bilis ng paglago. When I became mayor, nung binoto niyo ako mayor noon, noong 2019, out of 17, number 16 ng Maynila. Bago ko umalis, number 3 ang Maynila. Ngayon, ang gawin ko, siya sa atin ninyo yung kiniklaim ko. Bakit? Teka, tayo yun eh, mga batang Maynila tayo. Now we are number, out of 17, we are now number 17. Talo pa tayo ng Pateros sa economic growth. So ano ibig sabihin? So yung kadugyutan, yung kriminalidad, masama pala talagang epekto sa hanap buhay ng tao. Una, sa damdamin ng tao. Sa mata ng tao. Eh, syempre kung nakikita mo ng mga dugyot,
Puro banil at libag eh. Ha? Kaya mag-visit ang tao. Nakukonsumihan ang tao. Tapos wala kang kapanatagan, naiinis ang tao, natatakot ang tao. Anong sa tingin niyo isipin ng mga negosyante? Aalis ng Maynila. Tama, mali? O tayo nung ngayon, siyempre, magkakabrada tayo ngayon. Walang negosyo, walang trabaho, equals to tambay. Nyanyaga ka na naman sa kanto, pre, ano latest? Dito to. Ako'y binibiro-biro ko yan, pero sa totoo, yan ang epekto. Kapag ang pamahalaan, hindi tao wala tayong panira. Basta pamahalaan. Pag ang pamahalaan, hindi nagtatrabaho. Pag ang pamahalaan, hindi nagpa-function properly. Kapag ang pamahalaan, hindi nagpa-function efficiently, ang resulta, decline. Decline yan. At yung pag-decline, unti-unti yan mararamdaman ng utaw. Tatama yan sa tao. Kaya ngayon, gusto nyo bang ibalik ang sigla ng Maynila? Yes! Tanong, handa na ba kayo? Yes! 6 days to go. Handa na kayo? Yes! Handa na kayong ibalik ang kalinisan at kaaliwasan ng Luzon ng Maynila? Yes! Handa na ba kayong ibalik natin at maibalik sa taong bayan ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Yes! Handa na ba kayong magkaroon ng oportunidad at makilala muli na ang Maynila ay window of opportunity for every citizen in the city of Manila? Yes! Then, sabay-sabay tayo. Magtulungan tayong lahat. Tulungan nyo kami. Sama-sama, huwag kayong maghahalo ng iba. Dahil ang ibinibigay ko sa inyo, pakpit na. Pag inalis nyo ang kalabasa dyan, hindi na pakpit yan. Tama, mali? Tama. Oh, pag inalis nyo isang gulay dyan, sitaw, hindi na yan pakpit. Oh, tama, mali? Ito naman, nagawa niya na ito dati. Nagawa niya na ito dati. Bakit? Tingnan ninyo. Una, sa Tondo, sa District 1, nag-produce ng isang konsehal. Ang Kagapay. Top na, Chef. O sumunod, ng Kagapay, lumawak sa Maynila. 36 councilors out of 36 nanalo dahil sa tulong niya. 8, 0 ang kalaban. Sumunod, nakapag-produce kayo ng maraming congressman. Yung isa dyan, nakaupo rito sa District 2. Pinulungan niyo yun. Marami sa inyo binoto yun. Bakit? Yun ang napag-desisyon na ng Kagapay nung nakaraan eh. Tama, mali? Tama. O yun yung sinasabi ni Carlo kanina. Totoo naman. Eh, hindi naman tayo nagkukubli. Tanong, tumulong ba tayo sa kanya? Thank you very much. Nakatulong tayo sa kanya sa katagumpayan ng karera niya. Tama, mali? Tama. O ngayon, tumigas ang leeg nila. O hindi naman natin pagkatao yun. Di ba? Pagkatao naman nila ang sinusukat ng mamamayan. Tama, mali? Nung sila'y tinulungan ninyo at hindi na lumingon dahil tumigas ang leeg, okay lang yun. Mag-move on tayo sa buhay. Tama, mali? Tama. Eh, talagang gano'n. Hindi naman lahat ng taong tinutulungan mo ay nilingunin ka. Para huwag na sa mga loob natin, we move on. Para nung araw, yung first boyfriend mo, o second boyfriend mo, o second girlfriend mo, hiniwalayan ka. Hindi mo ngayon may asawa ka na. Diba? Nakamove on ka eh. Nakasurvive ka. Ganon din tayo. Ngayon, basta tayo, matangos ang ilong natin lahat, natulungan natin siya. Yun naman yun. That is period. Now, we move on with our lives. Yung tinalo natin dati, dahil sa inyo na ipanalo natin yung dati natin kasama, o baka ngayon kaya nyo nang ipanalo si Carlo Lopez. Kayo ang naglagay. Kayo rin ang mag-aalis. Tama ba? Ganun. Yeah. Walang pait. Walang panira. Walang sisi. Walang ganun. Eh ako, ang dami ko ng bakokan. Ang daming beses ko na nadapa sa buhay.
Kasi yan ang bakas ng leksyon ng buhay. Hindi yung ilang beses kang nadapa, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, ilang beses kang bumangon. Exactly. Yung pagbangon mo ang bilangin mo. Huwag mong bilangin yung pagkakadapa. Dahil yun, mas magandang atmosphere ng buhay mo. Yung aura ng buhay mo. Kasi doon, marami kang ipagpapasalamat sa Diyos. Kapag yun ang nakita. Pwede ba? Total, nandiyan yan. May upot. Pwede ba? Ang gawin natin congressman sa takdang panahon, sa araw ng pag-uuko, kayo ang husgado. Pwede ba natin ibalik si Congressman Carlo Lopez? Ang nagawa niya anim na congressman. Anim ang congressman sa Maynila. Ito pa maganda. 2 vice mayor na rin ang na-produce niyo. 3 na actually. 3 na. Yung nakaupo ngayon. Tinulungan niyo rin yun eh. Tama mali? O sino-sino mga tinulungan yung vice mayor? Ako. Dahil sa inyo, naging vice mayor ako. Tama mali? Tama. At saka yung isa. Si Man. Tama naman. Tinulungan niyo ba? Tinulungan ba natin? Good for her. Nanalo siya. Tama mali? Sabi sa inyo, wala tayong pait eh. Walang bitterness dito talaga. O, nakagawa na kayo. 3 na. Ang nagawa ninyo, Vice Mayor. Pwede ba? Gawa tayo ng record ulit. Pang-4, na ipoproduce na kaagapay na Vice Mayor. Si Achesa.